Naglaho si Goku mula sa tuktok ng nag-aapoy na bulkan, at sa sumunod na sandali, mahigpit na niyang sinasakal sa liig sina Margarita at Mojito. Napakabigat ng kanyang pagkakahawak na para bang hinubog mismo mula sa nag-aalab na puot ng impyerno. Nakabitin sila sa ere, nanginginig ang kanilang mga katawan habang ang mga bulkan sa paligid nila ay nagbubuga ng nagliliyab na pulang apoy. Patuloy na tumataas ang init hanggang sa maging mabigat ang mismong hangin na para bang nasusunog ito sa loob ng kanilang mga baga. Tiningnan sila ni Goku gamit ang mga matang walang bahid ng awa o pag-aalinlangan, tanging nakamamatay na determinasyong isinilang mula sa napakaraming taong pagdurusa sa loob ng isinumpang bilangguang ito. Mahina siyang nagsalita, ngunit ang kanyang tinig ay tumago sa buong lugar. Sabihin ninyo sa akin, paano ako makakalabas sa mundong ito? Bumalot ang mabigat na katahimikan. Hindi sumagot si Margarita sa kabila ng sakit na dumudurog sa kanyang katawan. Samantala, si Mojito ay dumura ng dugo habang nakatitig kay Goku, puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Paos ngunit matatag na sinabi ni Mojito. Kahit patayin mo kami, wala ka ring mapapala. Lumipas ang ilang segundo sa katahimikan. Pagkatapos ay ngumiti si Goku, isang malamig na ngiting hindi maihahambing sa ngiti ng isang ordinaryong nilalang. Nagsalita siya sa nakapangingilabot na kalmadong tinig. Iyon na ba ang huli ninyong sagot? Patayin mo na kami. Unti-unting nagsimulang magtipon ang ginintuang enerhiya sa paligid ng kanyang katawan, hinihigop maging ang init ng impyerno papunta rito. Nagsimulang manginig ang lupang kinatatayuan niya, at nagbitak ang hangin sa kanyang paligid, na para bang hindi nakayanin ng mismong realidad ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Malapit nang masunog si Margarita sa ilalim ng napakalaking presyon ng enerhiya. Biglang gumalaw ang kanyang kamay. Sa huling hibla ng lakas na natitira sa kanya, itinaas ni Margarita ang kanyang mahiwagang tungkod, saka iyon binasag. Sumabog ang mga piraso ng liwanag sa lahat ng direksyon, na parang mga kidlat na kumikislap sa puso ng impyerno. Kumitid ang mga mata ni Goku habang nakatingin sa kanya, at bahagyang umiti si Margarita, bago pa bulong na nagsalita sa tinig na halos hindi na marinig. Wala kang makukuha. Sa sumunod na sandali, nilamon ng napakalaking pagsabog ng liwanag ang buong lugar at tinamaan sina Margarita at Mojito ng lakas na parang sumasabog na araw. Ngunit nang maglaho ang liwanag, si Goku na lamang ang nananatiling nakatayo. Hindi siya gumalaw. Mas lalo lamang tumindi ang galit sa kanyang mga mata dahil wala siyang nakuhang sagot. Biglang marahas na yumanig ang lupa. Sunod-sunod na sumabog ang mga bulkan sa paligid niya. Umahon ang lava patungo sa kalangitan na parang naglalakihang haligi ng apoy. May kakaibang nagsimulang bumagsak mula sa pulang kalangitan. Mga palaso. Daan-daang, hindi, libu-libong palaso ang bumabagsak mula sa itaas sa nakapangingilabot na bilis. Dahan-dahang iniangat ni Goku ang kanyang ulo, nagliliyab ang kanyang mga mata. Agad niyang napagtanto na hindi iyon mga ordinaryong palaso. Mga anino ang mga iyon. Dose-dose ng mga anino. Pagkatapos ay daan-daan. Hanggang sa naging libo-libo. Dumating na sila. Lahat ng mga anghel. Tinugon nila ang huling panawagan ni Margarita bago siya namatay at dumating mula sa bawat direksyon na parang isang hukbong makalangit na walang katapusan. Sa unahan nila ay nakatayo si Vados, nagliliwanag ang kanyang puting aura habang malamig at puno ng galit ang titig niya kay Goku. Napakalawak ng tanawing iyon, isang buong hukbo ng mga anghel ang bumalot sa kalangitan at sa himpapawid sa ibabaw ng Hell Prison, habang kumikislap ang kanilang mga tungkod sa gitna ng usok at naglalagablab na apoy ng lugar na iyon. Pero walang ipinakitang takot si Goku. Sa halip, bahagyan niyang itinaas ang kanyang ulo at malakas na sumigaw. Whis, nariyan ka ba? Katahimikan lang ang naging sagot. Huminto siya sandali sa kadahan-dahang nagsalita. Whis, magpakita ka. Gusto kong malaman kung kakampi ka ng mga basurang ito. At higit sa lahat, gusto kong makaalis dito. Walang sumagot. Napangisi si Goku at nagsalita. Aba. Padadaliin ko na lang para sa inyo. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kalangitan at sinabi. Kapag sinabi ninyo sa akin kung paano makaalis sa mundong ito, hahayaan kong mabuhay ang ilan sa inyo. Ngunit ganap na katahimikan ang naging tugon. Matitigas at puno ng puot ang naging titig ng mga anghel sa kanya. Puno ng galit at paghamak ang kanilang mga mata at ni isa sa kanila ay walang nagsalita. Dahan-dahang bumuntong hininga si Goku at nagsabi. Mukhang hindi agad matatapos ang pagsasanay ngayong araw. Biglang sumabog ang labanan. Daan-daang anghel ang sabay-sabay na sumugod mula sa kalangitan na parang mga meteorong makalangit na bumabagsak patungo sa lupa. Ang kanilang kumikislap na mga tungkod at banal na enerhiya ay sabay-sabay na tumuon sa iisang target. Si Goku.
Pero ang sumunod ay hindi isang patas na labanan. Isa itong massacre. Kumilos si Goku sa bilis na naglalaho at muling lumilitaw ang kanyang katawan sa pagitan ng mga sandali. Isang suntok lang ang nagpalagpak sa dose-dose ng anghel sa lupa. Isang sipa lamang ang nagpunit sa marami sa kanila habang nasa himpapawid pa. At isang bugso ng enerhiya ng kadiliman ang nagpawi sa 100 anghel sa loob lamang ng isang iglap. Napuno ang kalangitan ng mga sigaw at nagkadurog-durog na liwanag. Ang impyerno ay naging isang larangan ng digmaang makalangit. Libu-libong anghel ang walang tigil na sumalakay, ngunit iisang nilalang lamang ang nakatayo sa kanilang harapan. Lumipas ang ilang minuto. Nababalot na ng mga sugatan, mga bangkay, at mga nalalabing bakas ng naglahong liwanag ng mga anghel ang buong lupa. Sa gitna ng pagkawasak na iyon, nakatayo si Goku, mabagal ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ang mga natitira at kalmadong nagsalita. Ito na ang huli kong tanong. Humakbang siya ng isang beses. Nagbitak ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. May paraan ba para makaalis sa lugar na ito? Muling bumalik ang katahimikan. Walang sinumang sumagot. Ipinikit sandali ni Goku ang kanyang mga mata, sa kanya dahan-dahang iminulat ang mga ito. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kalangitan, at sumabog ang isang nakapangingilabot na enerhiya ng kadiliman na rumagasa sa buong lugar na parang unos ng maitim na apoy. Maikling sigaw ang pumuno sa himpapawid at pagkatapos ay naglaho ang lahat. Nang humupa ang enerhiya, wala nang natira. Wala kahit isang anghel. Impyerno na lamang at si Goku. Sandali siyang nakatayo, pinagmamasdan ang pagkawasak sa kanyang paligid, saka siya humarap sa abot tanaw ng kanyang selda sa loob ng Hell Prison at nagsalita sa mahinang tinig. Kung ganoon, ako na mismo ang lalabas. Sinimulan niyang tipunin ang lahat ng kanyang enerhiya. Napunit ang hangin, nagkawasak ang lupa, at marahas na nayanig ang buong lugar. Ngunit hindi alam ni Goku ang nakapangingilabot na katotohanan tungkol sa lugar na ito. Bawat selda sa Hell Prison ay napapalibutan ng isang isinumpang harang na naghihiwalay rito sa iba pang bahagi ng mundo. Anumang pagsabog sa loob nito ay hindi makakatakas. Mananatiling nakakulong ang enerhiya hanggang sa lamunin nito ang lahat ng nasa loob, maging ang mismong bilanggo. Pero hindi iyon alam ni Goku at ang kanyang enerhiya ay papalapit na sa pagsabog. Sa kaibuturan ng impyerno, nagsimulang manginig ang buong Hell Prison na para bang may isang napakalaking kapahamakang isisilang. Nakatayo si Goku sa gitna ng kanyang selda sa loob ng Hell Prison. Umiikot sa kanyang paligid ang kanyang enerhiya na parang isang maitim na ipuypo, patuloy na sumisiksik sa sarili habang pinupunit ang mismong hangin. Ilang sandali na lang at pakakawalan na niya ang isang pagsabog na kayang magbura sa buong lugar na ito, kahit siya mismo ang matupok kasama nito. Bigla, sa gitna ng nakapangingilabot na kaguluhang iyon, may narinig siyang mahinang tinig na tumago sa ingay, na parang isang malayong bulong mula sa ibang mundo. Isang pamilyar na tinig na maraming taon na niyang hindi naririnig. Itay! Itay! Nariyan ka ba? Pakiusap, sumagot ka kung naririnig mo ako. Biglang nanigas ang buong katawan ni Goku. Saglit na bumagal ang umiikot na enerhiya sa paligid niya, na para bang tumigil mismo ang oras. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabiglang matagal na niyang hindi naramdaman. Mahina siyang bumulong, na para bang mawawala ang tinig na iyon kapag nagsalita siya ng mas malakas. Gohan! Ikaw ba talaga iyan? Agad dumating ang sagot. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang tinig, punang ginhawa at matinding pagod ng sabay. Tay, gumana rin sa wakas ang telepatikong koneksyon. Napakarami kong beses na sinubukang maabot ka. Mabagal na huminga si Goku, na para bang biglang nawala ang napakabigat na pasaning matagal niyang dinadala sa kanyang dibdib. Gohan, napakasaya kong marinig ang boses mo. Araw-araw kitang naiisip dito. Akala ko hindi na kita muling makikita. Mabilis na sumagot si Gohan, na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Araw-araw, taon-taon kitang sinubukang makausap, pero laging may humaharang sa koneksyon. May kakaibang harang na nakapalibot sa katawan mo at pinuputol ang bawat pagtatangka kung maabot ang isip mo. Sandaling nag-isip si Goku bago nagsalita. May mga isinumpang kadena na gumagapos sa akin at pumipigil kahit sa malayang paggamit ko ng aking enerhiya. Kamakailan ko lang tuluyang naalis ang mga iyon, at marahil iyon ang dahilan kung bakit sa wakas ay naabot mo na ako. Pagkatapos ay idinagdag niya sa matatag na tinig habang muling nagsisimulang magtipon ang kanyang enerhiya. Pakakawalan ko na sana ang isang napakalaking pagsabog upang wasakin ang bilangguang ito at makalabas para hanapin ka. Pero mabilis na sumagot si Gohan, halatang nag-aalala ang kanyang tinig. Huwag mong gawin iyon, Itay. Muling napatigil si Goku. Maaaring napakadelikadong sirain ang lugar na ito.
Hindi pa natin lubos na naunawaan ang mga batas ng mga mundong ito. Baka mapatay ka ng pagsabog o tuluyan tayong makulong sa loob ng mga piitang ito magpakailanman. Maikling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa bago muling nagsalita si Goku sa mas kalmadong tinig. Narinig kong pinahirapan kanila. Ganoon ba talaga kalupit ang lugar na kinalalagyan mo? Mahinang natawa si Gohan, pero may kakaiba sa tawang iyon, may bahid ng dilim na isinilang mula sa kanyang pagkaligtas sa nagielong impyernong iyon. Huwag kang mag-alala, Itay. Ginamit ko ang lugar na ito para sa sarili kong kapakinabangan. Sobra-sobra akong nagsanay rito, higit pa sa lahat ng naging pagsasanay ko noon. Sandali siyang tumigil sa kabuong pagmamalaking nagsalita. Nakamit ko pa nga ang isang bagong transformasyon. Ay Super Saiyan ang ipinangalan ko rito. Napataas ang kilay ni Goku sa malinaw na pagkabigla. Ay Super Saiyan? May kumpiyansang sumagot si Gohan. Tama, pero hindi pa ito matatag. Hindi ko pa ito lubos na nakokontrol, pero nakapangingilabot ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ay idinagdag niya sa mas mainit na tinig. Napakasaya ko na sa wakas ay nakausap na rin kita. Itinuro sa akin ni Piccolo ang teknik na ito bago siya pumanaw. Bahagyang umiti si Goku at nagsalita. Tama, ang teknik ng telepatikong komunikasyon. Pero bigla siyang natigilan. Na para bang may isang bahagi ng sinabi ni Gohan ang biglang tumatak sa kanyang isip. Sandali, ano ang ibig mong sabihin ng sabihin mong bago siya pumanaw? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sandaling iyon bago muling nagsalita si Gohan, mahina ang tinig at puno ng sakit. Tama, Itay. Pinatay siya. Nanigas ang mukha ni Goku habang nagpatuloy si Gohan, matatag ang tinig sa kabila ng matinding lungkot. Pinatay siya sa harap ko habang sinusubukan niya akong protektahan laban kina Kitela at Romshi, ang mga God of Destruction. Mariing ikinuyom ni Goku ang kanyang mga kamao hanggang sa magbitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagpapatuloy si Gohan. Inakala ko pang ang pinatay ka rin nila, kaya isinumpa ko sa sarili ko na paghihigantihan ko ang lahat ng may kinalaman sa mga pangyayaring ito. Malamig na nagsalita si Goku, punang malalim na galit ang kanyang tinig. Iyan din mismo ang gusto ko. Lalo lang lumalim ang galit ko sa mga God of Destruction, sa lahat ng natitira nilang mga attendant, at higit sa lahat, sa Daishinkan mismo. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang maikli at madilim na halakhak. Ang nakakatawa, marami na akong napatay sa kanila rito nang subukan nila akong paslangin sa loob ng bilangguang ito, pero ni isa sa kanila ay ayaw sabihin sa akin kung paano makaalis sa lugar na ito. Halatang nagulat si Gohan nang magsalita. Talaga? Nagawa mo iyon? Kung natalo mo silang lahat, sigurado akong mas malakas ka na ngayon kaysa sa inaakala ko. At ako namang akala ko nalampasan na kita. Ang katawa-tawa ko. Pero may maganda akong balita. Sa tingin ko, nakahanap na ako ng paraan para makalabas sa mga bilangguang ito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Goku. Seryoso ka ba, Gohan? May kumpiyansang sumagot si Gohan. Noong unang araw na itinapon nila ako sa ice prison, pagod na pagod ako at sugatan, pero narinig kong paulit-ulit na binabanggit ni Kitela at ng mga kasama niya ang napakakakaibang mga salita, isang mahiwagang orasyon na napakahirap bigkasin. At kaagad pagkatapos nilang sabihin ang mga salitang iyon, isang maitim na tarangkahan ang bumukas sa harap nila. Mabagal siyang huminga bago nagpatuloy. Pagkaraan kong masanay sa buhay rito, hinintay ko silang bumalik para marinig kong muli ang mga salitang iyon at maintindihan ang kahulugan nito. Pero hindi na sila kailanman bumalik. Kaya nagsimula akong pagmasdan ang lahat ng nasa paligid ko. Ginamit ko ang telepatikong komunikasyon para subaybayan si Margarita dahil madalas siyang pumupunta noon sa mga mundo ng mga bilangguan. Nagpatuloy siya sa tinig na po ng matinding pagtutok. Ang una kong natuklasan ay magkakaugnay ang lahat ng mga mundo ng mga bilangguan. May mundo ng yelo, mundo ng apoy, mundo ng buhangin, mundo ng mga bagyo, at marami pang ibang mundong bilangguan, pero magkakaugnay silang lahat. Pero narinig kong sinabi nilang ang Hell Prison ang pinakamasahol sa lahat, kaya umaasa akong wala ka roon, Itay. Ang ikalawang bagay ay ito. Binibigkas ni Margarita ang ilang kakaibang salita, pagkatapos ay nagbubukas ang isang maitim na tarangkahan. Pagkatapos noon, pinalalakas niya ang kanyang enerhiya at ibinabahagi rin iyon ng sinumang kasama niya. Minsan ang Daishinkan ang kasama niya at kung minsan naman ay isa pang attendant. Pagkatapos ay bigla na lang silang naglalaho at napuputol ang koneksyon. Mabagal na huminga si Gohan bago nagsalita. At sigurado akong pumupunta siya sa selda mo sa Hell Prison dahil tuwing nangyayari iyon, hindi kita makontak. Pagkatapos ay idinagdag niya, halatang ipinagmamalaki ang nagawa niya. Paulit-ulit ko siyang pinagmasdan, taon-taon, hanggang sa wakas ay nabasa ko rin ang mga salitang iyon.
Inabot ako ng 10 buong taon ng pagmamasid at pagsasanay sa loob ng lugar na ito. Bahagyang natawa si Goku at halatang puno ng pagmamalaki ang kanyang tinig. Iyan ang inaasahan ko sa anak ko. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong. Pero sinabi mong 2 tao ang kailangan para sa orasyong iyon, tama ba? Sumagot si Gohan. Tama. Iyan ang naging konklusyon ko matapos kong suriin ang lahat. Pagkatapos ay matatag niyang sinabi. Kaya kailangan nating itaas ang ating kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Dapat umabot ang ating enerhiya sa antas na mag-ugnay ang kislap ng ating kapangyarihan sa pagitan ng 2 bilangguan. Kapag nangyari iyon, baka mabuksan natin ang tarangkahang iyon at makatakas sa mga mundong ito. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa, muling narinig ang tinig ni Gohan. Maseryoso kaysa dati ang tinig niya, na para bang dumating na sa wakas ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Matatag niyang sinabi, Itay, makinig kang mabuti. Ngayon, sisimulan na natin ang orasyon. Ulitin mo ng eksakto ang bawat salitang sasabihin ko. Huwag kang magkakamali kahit isang salita. Hindi natin alam kung ano ang magiging kapalit ng kahit isang pagkakamali sa loob ng mga bilangguang ito. Mabagal na huminga si Goku at itinuon ang buong isip niya. Handa na ako. Sabihin mo na ang mga salita. Sinimulan ni Gohan ang pagbigkas ng sinaunang mga katagang natutuhan niya matapos pagmasdan si Margarita sa loob ng napakaraming taon. Mabibigat ang mga salita at napakahirap bigkasin. Isang sinaunang wika na hindi kabilang sa alinmang mundong nakilala ni Goku. Ngunit sa kabila ng pagiging kakaiba nito, inulit niya ang bawat salita, kasunod ng kanyang anak, letra sa letra, nang walang ni isang pagkakamali. Nagtagpo ang kanilang mga tinig sa pamamagitan ng telepatikong komunikasyon. Isang salita mula kay Gohan, kasunod ang kaparehong salita mula kay Goku, na para bang naglaho sandali ang layo sa pagitan ng Ice Prison at Hell Prison. Ilang kataga ang lumipas, at sa bawat salitang kanilang binibigkas, bahagyang nanginginig ang hangin sa loob ng 2 bilangguan, na para bang ang mismong mga batas ng mga mundong iyon ay nagsisimula ng tumugon sa sinaunang wikang ito. Pagkatapos ay napakabagal na nagsalita si Gohan. Narating na natin ang pinakamahalagang bahagi, ang bahaging magtatakda kung saan magbubukas ang labasan. Sandali siyang tumigil, saka nagpatuloy. Pagkatapos ng huling mga salita, kailangan mong sabihin ang lugar na gusto mong puntahan. Huminga siya ng malalim at binigkas ang kanyang huling kataga. Dalhin mo ako sa labas ng Ice Prison. Sa mismong sandaling iyon, sa loob ng Hell Prison, inulit ni Goku ang mga huling salita habang mabilis na nag-iisip. Saan ako pupunta? Saan ako lilitaw? Sabi ng kanyang isipan. Sa labas ng mga bilangguan kung saan mahahanap ko si Gohan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, may iba pang unti-unting nagigising. Isang sinauna at madilim na tinig, malamig na parang ganap na pagkalipol. Ang hari ng kadiliman. Hindi namamalaya ni Goku mula sa pinakakaibuturan ng kanyang pagkatao. Naunahan siya ng hari ng kadiliman sa pagbigkas ng huling orasyon at nagsabi. Gusto kong pumunta sa mundo ng kadiliman. Kasabay niyon, nagpatuloy si Gohan sa pagsasalita nang hindi niya alam ang tunay na nangyari. Huwag kang masyadong mag-isip, Itay. Ang pinakamagandang lugar ay sa labas ng mga bilangguang ito. Doon tayo magkikita. Ngumiti si Goku at may kumpiyansang nagsalita. Tama ka, Gohan. Magandang ideya ang lumabas sa mga bilangguan. Pagkatapos ay binigkas niya ang kanyang huling mga salita. Gusto kong makalabas sa Hell Prison. Ngunit hindi iyon ang narinig ng tarangkahan. Ang unang salitang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ang siyang tinanggap ng orasyon, ang mga salitang binigkas ng hari ng kadiliman. At kapag naibulalas na ang mga salitang iyon, hindi na maaaring baguhin pa ang orasyon. Biglang marahas na yumanig ang Ice Prison. Kasabay nito, nanginig ang Hell Prison na para bang nilindol ang mismong puso nito. Nagkabitak-bitak ang lupa. Sa wakas ay nagsimulang gumalaw ang sinaunang kapangyarihang namamahala sa mga bilangguang ito matapos ang libu-libong taon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang tarangkahan,
isang napakaitim na tarangkahan na parang butas sa mismong kawalan, isa sa harap ni Gohan at isa pa sa harap ni Goku. Mabilis na nagtanong si Gohan sa pamamagitan ng kanilang koneksyon. Itay, may lumitaw bang maitim na tarangkahan sa harap mo? Ngumiti si Goku, taglay ang saya na matagal na niyang hindi naramdaman. Tama, kitang-kita ko ito. Mukhang makakalabas na rin tayo sa wakas. Napabuntong hininga si Gohan sa ginhawa. Sige, sa bilang na 3, sabay tayong tatalon at magkikita tayo sa labas ng mga bilangguang ito. May kumpiyansang sumagot si Goku, o sige. Sabay nilang sinabi, 1, 2, 3. Talon! Sabay silang tumalon sa dalawang maitim na tarangkahan. Biglang naglaho ang mundo. Nagsimulang maglakbay ang kanilang mga katawan sa sunod-sunod na mga tarangkahan ng kawalan. May itim na mga pinto ang bumubukas ng sunod-sunod sa nakapangingilabot na bilis, na para bang ang mismong mga mundo ang nagtitiklop sa distansya sa pagitan nila. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang segundo, nagkahiwalay ang kanilang mga dinaanan. Ang mga tarangkahan ni Gohan ay patungo sa labas, papunta sa mundo ng mga buhay. Ngunit ang dinaanan ni Goku ay lumihis sa ibang lugar. Isang lugar na hindi niya balak puntahan. Isang lugar na hindi niya pinili. Isang lugar na ang pangalan ay binigkas ng hari ng kadiliman. Lumipas ang ilang minuto at sa wakas ay bumukas ang huling tarangkahan. Tumalon si Gohan dito at bumagsak sa kawalan. Ibang hangin. Isang tunay na kalangitan. Nakalabas na siya. Siya ang unang nakarating sa mundo sa labas. Habang hinihingal, mabilis siyang lumingon sa paligid at masayang sumigaw. Itay! Walang sumagot. Sandali siyang naghintay. Pagkatapos ay isa pang sandali. Ngunit hindi nagpakita si Goku. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Gohan. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay ilang minuto. At nagsimulang sumigaw ang kanyang kutob. Pabulong siyang nagsalita, punang pag-aalala. Hindi. Impossible. Sabay tayong lumabas. Nagsimulang kumabog ng napakalakas ang kanyang puso, at biglang sumagi sa kanyang isip ang isang nakapangingilabot na posibilidad. Paano kung nagkamali si Itay sa huling salita? Nanlaki ang kanyang mga mata at bigla siyang napasigaw. Hindi. Imposible iyan. Itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa langit at sumigaw. Nasaan ka na, Itay? Posible kayang nagkamali siya. Kasalanan ko ito. Ako ang tanga. Mabilis siyang huminga at mapait na nagsalita. Alam kong hindi mahusay si Tay sa mga komplikadong salita, pero isinama ko pa rin siya sa isang sinaunang orasyong tulad nito. Dapat mas naipaliwanag ko iyon. Dapat tiniyak kong naiintindihan niya. Pagkatapos ay sumigaw siya sa matinding galit. Bakit nangyayari ito sa akin? Ngunit sa ibang lugar, napakalayo sa lahat ng mundong kilala, may isa pang tarangkahan na nananatiling bukas. At sa kabila nito, patuloy pa ring naglalakbay si Goku sa kawalan, patungo sa isang destinasyong hindi niya kailanman pinili.